Ang ating babasahing pabula ngayon ay may pamagat na ang hatol ng kuneho. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. "Tulong! Tulong!" muli niyang isinigaw. Isang tigre," sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. "Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito." Pagmamakaawa ng tigre. "Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay." Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. "Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad. Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay." Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. "Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan," pakiusap ng tigre. "Huwag kang mag-alala. Pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob." Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. "Gumapang ka rito," sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumutulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. "Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob?" Sumbat ng lalaki sa tigre. "Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw," tugon ng tigre. "Sandali! Sandali!" ang pakiusap ng lalaki. "Tatanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako." "Sige," ang wika ng tigre. "Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako." Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. "Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob?" tanong ng puno ng pino. "Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga pagkain?" "Oh, anong masasabi mo doon?" tanong ng tigre habang nananakam at ginungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. "Hintay! Hintay!" pakiusap ng lalaki. "Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol." Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. "Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin," wika ng baka sa tigre. "Dapat mo siyang kainin! Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka nagbubuhat ng mabigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nilang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan." "Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan," wika ng tigre habang bumibelo upang saklamin ang lalaki. Alam ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. "Sandali! Tigre, sandali!" sigaw ng lalaki. "Ano na naman?" singhal ng tigre. "Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon.
Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang ng sagot ng puno ng pino at ng baka. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.